Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Vlogging General. Welcome po sa ating channel. Our topic for today is about the taking up of the cross of Christ. Ang pagpasan sa cross ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew 10:28, sabi ng Panginoon na those who want to come after me must take up their cross. If you cannot take up your cross, you are not worthy of me. Another verse sa Matthew 16:24, ganon din. If you want to come after me, deny yourself, take up your cross, and follow after me. Okay. May mga Kristiyano na pag-interpret nila ito sa buhay nila, literal. Ano yung literal na pag-apply, pagpasan sa krus ng Panginoong Hesus? Sabi yung, ganyan talaga ang buhay ng Kristiyano, maghirap ta, talagang hirap ang buhay ng Kristiyano. Yung, kasi pagpasan ng buhay, hirap. What I mean with hirap? Yung materially, physically, halos walang makain. Yan daw ang pagpasan ng krus ng Panginoong Hesus. It's suffering. To me, it's not. Hindi po yun. Another one, yung extreme na interpretation, yung literal na tuwing Semana Santa, kukuha ng cross, maglalakad yan, magpasaplit-saplit, mamaya magpapako sa cross. Nako, hindi po ganun ang interpretation ng pagpasa ng krus ng Panginoon. Meron pa. Yung sabi niya na not all who calls me Lord, Lord is makakapasok sa karya ng langit. Sasabihin ng Panginoon na, get away from me, you evil ones. Dahil hindi nyo sinunod ang kalooban ng aking amahan. So, let's take a closer look at our Christianity. Baka naman tumatawag tayo ng Panginoon, yung pala, we are missing the point. So, I'd like to explain, anong ibig sabihin ng talagang pagpasan sa krus ng Panginoon? Araw-araw ito hindi lang yung kung gusto mo. If you're a real Christian, you should take up your cross every day and follow Christ. So, to me, this is my own interpretation of the taking up of the cross of Christ. Okay? So, mayroon akong dalang cross dito. Ipapakita ko. It's not literal cross. It's just a drawing, illustration. Okay. I hope makikita ninyo. Alalayan mo ko. Okay, kita na? So, ito, drawing po ng cross. Okay? Ang cross, may vertical side niya, up and down, and horizontal. Okay, ang cross kasi may dalawang kahoy nga idugtong mo, magiging cross. So, mayroong intersection. So, ang cross ko, ang intersection ko is the center of my cross or the center of my life is Jesus Christ. Sabi diyan, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. So, ang buhay ko, wala na. Sinurrender ko na sa Panginoon. Buhay na ng Panginoon itong buhay ko. Sinusunod ko siya. That's my center. So, ito na yung Matthew 16:24. Yung sabi niya na, you take up your cross and follow me. So, my cross ng pataas, ito, pataas niyan is prayer. Every day I pray, and then every day I read, study, and obey the Word of God. Yan po yung vertical side of my cross. Horizontal naman, pag ganyan, dito sa left side is serving others. Dito naman is the Great Commission. So, may 4 aspects ang aking pagpasan sa cross. Prayer, Word of God, Great Commission, and serving others. So, today, mag-focus ako, what is my prayer life? Okay. Sa mga future vlogs, i-discuss ko isa-isa itong 3 other aspects of my cross. Okay, so, prayer muna tayo ngayon. So, what is prayer? Okay.
Ang prayer po, to me is communication between God and man. Between me and my God. So, ang communication is a two-way. Tumawag ka, tinatawagan mo yung cellphone, ano? Tumatawag ka, cannot be reached. Can you call that a communication? Wala, kasi ikaw lang, wala. Dapat mag-respond yung isa. Kaya, to me, ang prayer is, I talk to God, and God talks to me. Karamihan, hindi nakakaintindi nito, they keep on praying, wala, kinakausap nila ang Diyos, kailang hindi naman nila naririnig ang Diyos. Dapat ang prayer, nagkakarinigan, kagaya nga sa cellphone, nag-uusap, nagkakarinigan, that's communication. So ang prayer, it's a two-way communication. Ako, I talk to God every day, and God talks to me, I should listen to His voice. Karamihan sa atin, puros lang talking to God, but we do not care in listening to the voice of God. Yun po ang kamalian sa maraming prayer. So, how do I talk to God? I talk to God, I have acronym or guide. Ang guide ko is ACTS, ACTS. So, ACTS, acronym lang yan. Guide ko as I pray every day. So, ano yung A? Adoration. Adoration, pagsimba, pagdayig. So, as I start my prayer life every day, I'll start yung, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Wow! So, pag nagsalita na ako, kinausap ko ng Diyos, no holds bar. Yung kung ano na lang yung lalabas sa bunganga ko, sa aking puso, it's either silent or it's either audible voice, bahala na. God can hear us even from our hearts, kahit hindi ka nagsasalita. But sometimes, audible naman. So, pag kinakausap ko ng Diyos, Lord, makapangyarihan ka, you are an almighty. So, sasabihin ko sa Kanya yung Kanyang attributes. Ano yung mga attributes niya? You are a merciful God, you are a gracious God, loving God, forgiving God, faithful God, almighty God. Nako, ang dami niyang attributes. Mauubos. Isang oras, hindi ko pa maubos lahat ang kanyang mga attributes. Dito pa lang sa adoration. Wow! So, it's so nice talking to God at nililift up ko siya with my mouth. Yun. And I believe God is well pleased in this my prayer life na pinupuri ko siya na ang bait-bait mo, Lord. Grabe ka talaga. Wow! Grabe ka talaga, Lord. Lalo na, i-connect ko na sa buhay ko nung mga nakarang araw kung ano yung ginawa niya, pinupuri ko na siya sa kanyang mga attributes. Holy ka talaga, Lord ba? Kaya hindi pwedeng magkasala ko. Yun. Holy God. So, dito pa lang sa adoration, ang dami nang pwedeng mapag-usapan. And God is well pleased listening to His children talking about His attributes. So, ganun po ako magdasal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ang pangalan po ng Diyos is so great na hindi pwedeng lapastangan. Dapat ang pangalan niya i-lift up, ibabaw. Lift your name. Lord, I lift your name on high. Yon. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yun na, yung pinapataas ko ang pangalan ng Panginoon. Meron ba?
The sweetest now. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. I almost do this every day in my life, and I can feel the joy of God, the joy of my Lord Jesus Christ, the joy of the Holy Spirit as I lift the name of God. So yun po, adoration yun. Next, C. Ano yung C? Confession. Yung pagkumpisal. We need to confess our sins every day. At ang nakasulat po sa Bible is we confess it directly to Him. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins to God directly, God is just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, yun po. Ikumpisal natin ang ating kasalanan every day. So, ako, actual, ano ba yung nagawa kong kasalanan na, yung past day na yon or previous days, ano ba ang aking kasalanan? Mag-focus palagi sa aking pride, sa aking anger, yung madali akong magalit, sa pagsisinungaling, sa kasalanan ng mata. Ano yung kasalanan ng mata? Yung makatingin sa babae na may malaswa na pagtingin, mga kasalanan yun. Kaya minsan ayoko nang pumasok sa mall. It's not because na by virus. May iwas na ako sa mall dahil sa virus. Kaya lang, sa mall kung minsan nandyan na yung mga babae nagsusuot ng hindi ba karapat-dapat, indecent, na makikita na yung dito, wala ang short pan nila ang tataas, makikita mo na yung katawan at bilang lalaki, ma-attract, yun na, mapunta na sa pag-isip ng malaswa, yun na. So, yun, humingi ako ng mga kapatawaran sa mga ganon. So, actual sins, i-reflect ko yung buhay ko, hihingi ako ng kapatawaran. Pwede ring hidden sins, yung hindi ko alam pala, nagkasalanan ako, kaya sinasabi ko, Lord, ano pa bang mga kasalanan ko? I-convict mo, Panginoon. So, I ask forgiveness sa mga hidden, presumptive sins, actual sins, tawarin niyo pa ko. And if you do that, God is faithful to forgive us and to cleanse us from all our sins. So, yun, everyday yun ginagawa ko. So, ano yung A? Adoration. I-lift up natin ang pangalan niya. I-praise natin siya, i-worship natin siya. Either through mouth or songs. So, most of the time, ayan, marami sa YouTube yung mga worship song. Kay Jackie Pajo Rivera, marami, Janelia Salvador, ang daming mga worship song, ayan. Either makinig ako or sing with them, yan, that's adoration. Confession, yun na. Heart to heart talk, paghingi ng kapatawaran. T, ano naman yung T? Thanksgiving. Yon, magpasalamat na ako sa Panginoon. So, karamihang pinapasalamatan ko pag pray na. So, salamat, nakatulog ako ng maimbing. Salamat, nagmata pa ako, buhay pa ako. Buhay na ito, hiram sa Diyos, sa iyo itong buhay na yon. Kaya, yan, papasok na naman yung kanta na hiram sa Diyos ang aking buhay. Yun. O kaya yung kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng araw, sa bawat oras. Yun. Yung kabutihan niya, pinapasalamatan ko. Ito, yung kanta ni Janela Salvador. Give thanks with a grateful heart. Yun, give thanks to the Holy One. So, I spent some time giving thanks to God sa kanyang kabutihan, pagkain, protection. Ito, I don't know kung karapat-dapat ko pang sabihin, but ito ang ginagawa ko. Kahit mag-utot ako, nagpapasalamat ako. Huwag lang yung mag-utot po na nabahuan, yung silent na nag-utot, mamaya, Lord, salamat. What happens kung hindi ka makautot? Ay, delikado. Magkakasakit ka. Pati yung pagbawas. Pag nakabawas na ako, Lord, salamat. Nakabawas na naman ako. Yung pagpu. Lahat yan, pinapasalamatan ko. So, every aspect of my life, pinapasalamatan ko.
And I believe God will please when I give thanks, big things and small things. Dapat pasalamatan. Hindi lang yung, nagmilagro na cure ka ng cancer. Yun, pasalamatan mo. Pa ako, kahit mag-utot lang, o kahit magbawas, pinapasalamatan ko ng Panginoon. Yung mapawisan, pinapasalamatan. So, small and big things, give thanks to God. And then, ACT, last, yung S, ang ibig sabihin ng supplication, yung maghingi ka ng iyong pangangailangan. Okay? So, last pala yun. Karamihan sa atin, pag nagdasal, hingi ka agad. Hindi po yun. Sa mga anak ko, 3 yung anak ko, no? May kanya-kanya silang kinaya. Mayroong isa sa kanila, hindi ko na lang banggitin yung pangalan, ang galing. Pag may gusto niya, hindi niya idiritso na, kailangan ko ng ganyan. Hindi. Ang dami pa niyang sinasabi na natutuwa ko, mamaya masins ko, ay, may gusto ito. Hindi pa niya sinasabi yung hiling niya. Anak, ano bang gusto mo? Ito ba? No problem, approve. Wow! Kasi marunong itong anak ko na ito, inuuna niya na pinupuri ako, pinapasalamatan, ganon. Ayun, pag humiling siya, bigay ka agad. Yun po ang sikreto ng prayer, mga kapatid. Daigon muna ta siya. Yung bang, i-worship muna natin siya, magkumpisal ta sa ating mga kasalanan, pasalamatan natin siya, mamaya, humingi na tayo. Alam nyo, bago ka humingi, alam na ng God the Father yung kailangan mo. Kaya, formality na lang na maging ka, unahin mo muna siya, na papaligayahan mo muna siya. Pag maligaya na ang Diyos, whatever you desire or you ask, as long as it is within the center of His will, ibibigay ko niya. So, yun po ang aking prayer life. As I talk to God, acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, ako, sa 1983, nagsimula na akong mag-serve sa Kanya. Ngayon is 2021. I don't know how many years na yan. Sa ngayon, parang hindi na ako humihingi ng mga pangangailangan ko. Kasi alam ko, ibibigay niya eh. Sa other time na lang, ano yung palagi kong hinihingi? May palagi kong hinihingi sa Kanya. So, next time ko na lang hindi na. Yung personal needs ko, hindi na. Automatic, ibibigay niya. So, that is how I talk to God. So, two-way communication man. How God talks to me. I should listen. Kasi kung you will not devote your time to listen to God, hindi mo siya mapakinggan, so ibig sabihin, ineffective yung prayer life mo. So, sa buhay ko, 3 instances na naririnig ko ang boses sa Panginoon. Number 1, through the Bible. As I read, study, and obey the Bible, I can hear the voice of God. So, kung narinig ko na siya, ayun, gagawin ko na kasi narinig ko na ang boses niya. So, importante yan sa Word of God. Kaya dito, ayan, ulit. As I talk to God, dito sa baba, yung Word of God. Importante dito. Kasi dito tayo kakausapin ng Panginoon. Okay. So, that's number 1. Number 2, God talks to me using other people. Kaya maging sensitive tayo sa mga nakakasalamuhan natin. May tao na bigla kang pinagalitan o may tao na gumawa sa iyo ng masama. Pag sensitive ka, God is talking to you through that person. So, sa experience ko, most of the time, God talks to me through my wife. Okay? Lesson ko na yan. May mga pangyayari na nagsalita ang misis ko o may ginawa siya, makinig ako. So, don't react, sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-react. I'm talking to you. Follow your wife. Yun, susundan ko na lang siya. Kasi, hindi ka looban ng wife ko yung ginawa niya, kundi ginamit lang siya ng Panginoon para marinig ko siya at para magawa ko ang gusto niyang gawin through my wife. That's my experience. Another, through events. Yung pangyayari sa buhay. God is talking to me and I listen to Him. I can obey Him through the events. Okay, a very specific events.
itong pag-vlog ko, most of the time as I set up the camera, yung naka-selfie mode, nakikita ko yung mukha ko. So yun. Kaya lang, nung dumating yung panahon na nag-vlog ako tungkol sa difference between the Old and New Testament, pag set up ko sa camera, selfie mode, naku, ang labo. Bakit ba? Mamaya, binaliktad ko. Yung, ito ngayon, hindi selfie mode. Baliktad, hindi ko nakikita. Tapos, nung i-open ko ang Bible, ito na, di ba? I-cluster mo yun. Yan. Uy! Naging maliwanag. Eh kung i-selfie mode ko, madilim. Ay, can sense the voice of God na dapat hindi selfie mode, dapat yung ganitong mode, ito ngayon, para klaro nga makita ito. Yun. Klaro. So, naintindihan nyo yung explanation ko, difference in old, kasi nakikita nyo ito. Kasi kung naka-selfie mode, hindi maganda, baliktad ang dating. Okay? So, that's how God talks to me through events. Dahil lang sa camera na malabo kung naka-selfie mode. So, pagkatapos nun, yung mga succeeding vlog, selfie mode, maliwanag na naman. So, ganun po, gumalaw ang Panginoon. Through events. Okay? Another, how long? Gaano katagal ang prayer? So, nung unang prayer ko, magsisimula ako, 1 minute lang. 1 minute sa umaga, 1 minute sa gabi, yun na. Prayer sa bago matulog, 1 minute lang, matulugan ko pa, hindi ko may close yung prayer, dahil tulog naman. Paggising sa umaga, 1 minute na naman. Okay, but ngayon, iba na. Okay, what is the best time to pray? Okay, yung how long pala, ang guidance ng Panginoon is pray without ceasing. It should be 24/7. And praise God, nagagawa ko yan. As I drive kahapon, umuulan. Yeah, Lord, tulungan mo ako. Hindi pa magandang pakiramdam ko. Mga kamadisgrasya kami, Panginoon. I-guide mo ako, ang aking mata. Ganon. We can pray without ceasing. It can be done. But then, as we pray without ceasing, naglalaba ba, nagdadrive, kumakain, kahit anong ginagawa, we can pray. So, yung prayer time po natin, it should be unlimited. Pray without ceasing. But then, kahit 24/7 tayo mag-pray, kailangan pa rin yung let's devote a time, yung personal lang talaga na usap ng masinsinan. Yun na po yung tinatawag na devotional time. So, ang devotional time, you sit down, kayo lang yung Diyos, nag-uusap, yun, devotional time yun. As I start my day, I start my devotion time. And what is the best time to pray or devotion time? To me, it's early in the morning. Mark 1:35. Mabasa mo dyan, sa Mark 1:35, Jesus Christ rose up early in the morning, went into a solitary place, and prayed to God. Ganun po ang buhay ng Panginoong Hesus nung nasa lupa pa siya. Madilim pa lang, bumabangon na siya at nag-pray sa God. So, to me, napakaganda yun. Wala pang distraction. Ngayon, senior citizen ako, almost 3 o'clock na gumigising na, yan na. Alas 3 o alas 4, devotion time ko na yan. Tulog pa ang lahat, ako lang. Wow, ang sarap mag-devotion time dahil walang distraction. So, ganun po yung devotion time ko early in the morning. So, that's my prayer life. So, challenge. Ito ba? Sa cross. Kaibigan, what is your cross? Pwede mong i-share sa akin kasi ito ang cross ko. Ayan. Ang cross ko is center ng buhay ko, ang Panginoon. Prayer, Word of God, pagtulong sa kapwa-tao, at pag-share ng Gospel Great Commission. That's my cross. How about you? Baka mamaya ang cross mo is magtiis tayo, mga Kristiyano. Talagang you take up your cross. Dapat maghirap ka bilang Kristiyano. To me, it's not. John chapter 10 verse 10. Anong sabi ng Panginoon? I have come that you may have life and to have it abundantly. Ang gusto ng Panginoon, He owns everything. Kung anak ka niya, wala nga napabayaan ka niyang maghirap. So, to me, ang buhay namin ngayon as a family, we're living an abundant life. Kaya yung
take up your cross and follow me, hindi po yung hirap na buhay. Sa simula siguro, when God is testing your faith, yan, pwede kang maghirap. Kagaya sa aming mag-asawa, nung una pa kaming mag-serve sa Kanya, tinesting niya kami, naghirap kami. But, temporary lang yung paghirap. Ngayon, wala na, abundant life na. Kaya, para sa akin, hindi po tama yung bearing or taking up the cross na yung maghirap ka sa buhay. Hindi po. Ano ba yung take up mo ng cross? Yung magpasan ka ng cross at magpapako? Ay, wag naman yun. Okay, how about your prayer life? Is it boring? Is it an obligation lang? Kumusta yung hinihingi mo? Nasasagot ba? Kung hindi, mag-reflect ka, baka there is something wrong. To me, my prayer life now is so enjoying. Kasi, kakausapin mo ang tatay mo sa langit. Tapos boring. There is something wrong with your relationship. If you have right relationship with God, enjoy. Enjoy talaga. And then, yung prayer life mo, nasasagot. Okay. To me, ang prayer life ko, may tatlong sagot palagi ang Panginoon. Yes, ibigay niya kaagad. Yes, but wait. And then, no. Pag sinabi niyang no, makakasama sa iyo, wag mo nang ipilit. So, lahat ng prayer life, yung prayer items ko, nasasagot with these three answers. So, sa iyo mga kapatid, i-reflect nyo ang buhay nyo. Take up your cross. Sa prayer life nyo, are you enjoying? Let me know. Dapat sana mag-enjoy. So, shout out. Wala akong shout out ngayon. Hindi ko pa nabasa ang inyong mga comments sa mga previous videos ko dahil wala pa akong panahon. Ang i-shout out ko na lang, ang matandaan ko, tumatatak sa mind ko, si Lieutenant Rolly and Mrs. Flora Riparit. Nako, Rolly, salamat. Every time na manood ka, nakikita mo yung mga ads. Tapos, pinapadala mo sa aking sa aking messenger. Salamat. All out support mo. Dalawa pa, si Ate Salome Bello, si Luisa Arubel. Salamat sa inyo. And many other. Hindi ko na mabanggit yung mga support nyo. So, ituloy lang po natin. Baka anytime this week, mag-deliver na po tayo ng PVC pipes para sa Talaandig Water System Project. Again, this is an act of faith. Wala pa tayong pera masyado, but I believe God will provide. So, yun lang po. See you next video.